By the way, yung ilaw natin or yung LED natin dito sa headlight, sobrang lakas na. Pati ngayon nasa taillight, ang lakas na. Wala naman na ako masyadong issue sa kanya. Pero nga, kung gagamitin mo sa adventure yung motor mo, mas marami or mas meron kang malakas na ilaw, mas maganda. Lalo na kung gagamitin mo siya sa gabi or madilim ka na magbabiyahe. Lalo sa mga liblib na lugar, sa mga parang ganito, walang ilaw, walang poste ng ilaw. So mas advisable talaga na meron kang mini driving light. Ito na si Honda Navi pagkatapos nating mailagay lahat ng upgrades and accessories sa kanya para maging adventure-capable motorcycle na siya na perfect accessories para sa ginagawa natin na photography. Nakabili na tayo ng auxiliary light na ilalagay natin dito sa Navi. So ito yung napili kong brand. So China lang to, Lux. Pinili natin tong ilaw na to kasi yung kanyang itsura, manipis lang siya. Ngayon lang tayo gagamit ng ganitong klaseng ilaw kasi usually yung ginagamit ko is mga wireless. So ito, hindi siya wireless kaya may konting circuitry. Maglalagay din tayo sa kanya ng relay. So mayroon siyang konting circuit. Medyo matrabaho pero ayos lang kasi wala pa nga tong ORCA. By the way, hindi ito tutorial video kung paano magkabit ng MDL or ng auxiliary light. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga upgrade na nilalagay natin dito sa Navi. Marami naman kayong makikita mga video tutorial kung paano magkabit ng MDL tsaka ng relay. So basically, ang relay is switch lang rin siya. Kinakabit siya para hindi mag-overload yung mga switches nyo sa motor kasi malalakas yung mga wattage ng mga MDL or ng mga auxiliary light. Ang mangyayari kasi kapag gumamit kayo ng relay, yung MDL, yung ko-connect dito, basta isipin nyo lang na yung switch mo, ang kinokontrol nun is yung relay. So pag in-on mo yung switch mo, i-on niya yung relay. Pag in-on niya yung relay, na basically is a switch din, i-on niya yung MDL. So dito to nakakonekta. Ito yung nagbibigay or dito dumadaan yung current o yung voltage papunta dito sa MDL. So, hindi siya ma-overload since mataas ang rating ng voltage or ng wattage ng mga relay. Ayan o, makapansin nyo, ganyan yung setup. Kaya, itong MDL na to yung pinili natin kasi pag nakakabit na siya, hindi siya halata. At ang liit-liit lang niya, ang nipis. Dito nga natin siya ikakabit sa fairings lang. Medyo mahirap talaga baklasin yung mga fairings nito ni Navi kasi ang dami mong babaklasin na tornilyo. Madami lang ang tornilyo yung kailangan mong tanggalin. Mahirap pa siya tanggalin kasi alanganin yung mga position niya. So kung magdi-DIY kayo nito, consider nyo yun. Ito yung relay natin, yung circuit. So madami pa siyang paglalagyan dito, sobrang duwag pa. So i-connect lang natin to dito sa battery. Tapos yung 12 volts. Maayos naman yung electrical eh. Oh, yun. Malaki pa kasi itong space dito sa ilalim ng gas tank. Naka-housekeeping na yung ating mga wires. So, ayaw natin ang makahalat. Kaya binalot pa rin natin ng electrical tape doon. Tapos tie wrap. Itong relay, nilagay ko lang siya dyan. Nakapatong siya dyan ng 3 tie wrap. Tapos ito yung wire papunta dito sa ballast. Kasi hindi siya gumagalaw. Start natin. Switch natin yung switch. Low beam, high beam. Low beam, high beam. Yun yung isang relay. Tapos yung isa naman, high beam. Low beam, high beam. See you in the next video. Mabuhay!